nagkabigaya ng 150 million sa bawat congressman na umaayon sa pag-i-impeach sa ating pangalawang Pangulong, VP Sara Duterte. 150 million po, that is a public knowledge. Hindi po yan galing sa aking imahinasyon. Galing po yan sa public knowledge. At yan po ay isang malaking question mark kung bakit kailangang mag-bribe ng 150 million para lamang ma-push ang impeachment ng ating mga magaling at tumatrabahong pangalawang Pangulong, Sara Duterte. Samantalang yan po ay napakaraming pumirma. Napakalaking pera ang lumabas para lamang magbayad o mag-bribe na ayunan ang impeachment na nagaganap sa ating bansa ngayon. Na supposed to be, dapat ang inuuna ng mga congressman natin ay ang problema o ugat na problema ng ating bayan at ng mamamayan. Yan po ay isang malaking challenge sa akin kung bakit ang speaker natin ngayon ay, bakit speaker siya ng kongreso, bakit hindi niya alam itong 150 million na ibiniright sa ating mga congressman? Para saan? Ang laki pera yan kung tutusin Kaya yan po ay isang pagpapakita lamang na hindi dapat siyang manatili bilang speaker. Dapat po siyang mapalitan. Dahil yan po ay malaking anomalya. At bakit yan po ay di ma-impeach? Ground for impeachment po yung bribe na 150 million sa bawat congressman na pumirma. At ngayon po, nabaliwala dahil bumalik uli sa kanila. Yun po. Depende po yan ngayon kung ano po ang mapag-uusapan namin dahil ito pong patawag na ito tungkol muna sa pagre-resign. Ngayon, pagkatapos po nito, kung ano po mapag-uusapan naming mga tagapanguna rito, doon po kami makakapagsalita kung ano po ang susunod na ambang. Yun po. Kaya dapat po, Martin Romualdez, resign. Now na. Next po si Colonel Mitran. Kasi po, kung mapapansin natin, unang-una, may problema po tayo sa pamunuan. Ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, lalo na sa House of Congress, ito pong ating kongreso, nakikita po natin yung kakulangan sa pagsiservisyo, sa tamang pagsiservisyo sa bayan. Yung trabaho na dapat na ginagawa sa kongreso, na gumawa ng batas, mag-reviso, mag-abienda ng batas, parang naisa-isang tabi po at nag-concentrate po ngayon mostly sa politika. Yun po ang aking personal na dahilan kung bakit nandito po ako. At ngayon po ay pinanawagan ko po na siguro po panahon na rin na para kay Speaker Romualdez na mag-step aside at pagbigyan po naman yung iba nilang kasama sa Kongreso para mamuno at maibalik po natin sa direksyon yung Kongreso, which is gumawa at magrevisa o mag-amyenda ng batas. Kasi yun po ang pangunahing trabaho ng Kongreso, hindi po mamulitika. Attorney Magdango, sir. Nakapit yung nabigyan tayo. Yung saligang batas natin, nagbabawal niya ang political dynasty. Ngayon, kita-kita niyo na anong epekto kapag ang Pangulo at saka ang Speaker ay magpinsan. Isang example ng political dynasty. Ngayon, isa pang dahilan, sa pagbalangkas ng mga appropriations bill o yung budget bill, desisyon yan ng over 300 na representatives sa Congress. Ngayon yata 319 na. Dapat yung lahat na yan, yung mahigit 300 na yan, nagbobotohan kung paano ginagawa ang ating budget. Hindi pwede isang tao lang ang nag-design ng budget o dalawang tao lang. So, yan ang isang dahilan na kinakailangan itong nakuupong speaker na yun. Dapat delikadesa naman. Step aside and give way to more deserving speakers. Attorney Garcia, sir. Ngayon na namin na sumiyak-sumiyak, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nandito bilang Senior Legal Advisor ng Citizen Crime Watch. May din po ako ng ANIM, yung Alyansa Nagkakaisa Mamamayan at ng National Advocacy Alumni Association. Ang ating pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez kasi po hanggang siya ang namumuno sa Kamara, meron pong hindi mapananagot sa batas dahil sa culpable violation ng ating Constitution. Galing po ako sa traidor sa Pilipino dahil hindi po namarapat yung nangyaring ating pinalipad yung ating dating Pangulo. Katraidoran po ito sa Pilipino dahil
betrayal po yan eh. Obligasyon po, duty ng Presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Yan po ating dating Pangulo nandito sa Pilipinas, nilipad natin, diniliver natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. Yan po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause, sa Due Process Clause ng ating saligang batas. Kailangan po managot ang Pangulo sa kanyang katrayuran sa Pilipino. Kaya hindi po mangyayari yan hanggang ang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na Speaker Romualdez. Magandang umaga.